Hello, Lolo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan ko, mga OFW sa amang kayong sulok ng mundo naroroon, sa mga kayo dinala ng tadaan ng inyong kanyang-kanyang tadhana upang maghanap buhay para sa ating mga pamilya. Magandang gabi, araw, umaga at hapon sa inyo pong lahat na mga bayani naming mga OFW saan man kayong sulok sa mundong ito. Okay. Ngayon pag-usapan po natin mga kababayan sa Pilipinas. Una sa lahat, magandang gabi sa inyo, sa lahat nating kababayan. Ito po ang muling pagbabalik. Pasensya na po kayo mga idol, mga kababayan ko, mga kapinas, sa muling ating pagbabalik dahil medyo nadestino to sa malayong lugar, sa mga remote area na kung saan ay wala tagang signal, hindi tayo nakapag live or naka-upload ng mga videos. Ngunit subaybay naman natin ang mga pangyayari sa ating gobyerno o sa ating bansa na natitiyak ko na talaga namang palubog na ang ating ekonomiya hanggang sa mauwi ito sa pagbagsak o paglugmok o ano pang tawag dyan na tawag nating palugi na ang ating kawawang bansang Pilipinas. So ito nga mga kabayan, pag-usapan natin ngayon itong mga kapinas. O nga pala, ang inyo pong munting vlogger, laban lang Pilipinas o laban Pinas, sapagkat kailangan talaga nating lumaban. Sa kasalukuyan talaga namang makikita natin kung paano binabastos, hinahamak ang ating Vice Presidente Madam Inday Sara Duterte, ang ating VP. Alam nyo mga kababayan, mga kapinas, itong investigasyon ngayon sa Kongreso, itong testigo nila, may mayor, may mga colonels, may mga sarhinto, mga PNP pa naman. Sabi nila, bali-balita na ito nga ang kanilang ang kanilang suspect o napag-usapan dyan, target nila sa PNP. Hanggang kanina dinamay nila ang pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Kuya Bongo, hanggang sa nauwi na sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, ganito lang yan yung investigasyon sa IJK na yan, doon pa uwi yan sa dating Pangulo. Maniwala kayo siya, hindi, doon pa uwi yan. Hindi yan sila hindi yan sila tatanong ng ganyan kung hindi doon ang patungo niyan. Maniwala kayo, 99.9% doon pa uwi yan. Yan sa pugo na yan, sa kay Mayor Alice Goo, na tinatawag lang Guwaping ni Risa Hontiveros, yan ang tawag niya kanyo Tapos yung sa IJK na yan, sa Quad Committee na yan, doon pa uwi yan. Lahat yan pa uwi sa mga Duterte. Nalinti ka na ang Pilipinas talaga. Nagtataka naman ako. Kayo ba mga kababayan, di ba kayo nagtataka? Bakit puro Duterte na lang kanilang binabanatan? Puro mga kaalyado ng Duterte ang kanilang binabanatan? Di pa kayo nagtataka niyan? Ang para sa akin lang, analysis yung ko lang, yan
politika, maliwanag pa gaano karumi ang politika, mabaho pa sa nako, pasintabi na po sa mga kumakain dyan, mabaho pa sa lahat ng mabaho ang kanilang pamumuno ngayon sa bansang ito. Mantakin mo, alam niyo mga congressman, kung sino-sino mo kayo mga congressman, hindi na ko kayo papangalanan dyan. Alam nyo, iisa lang ang kumpas nyo eh. Sa totoo lang, iisa ang kumpas ninyo, marahil o dahil iisang tao lang ang nag-utos sa inyo na itong script ang inyong mga sasabihin o gagawin. Basang-basa na po yan ng mga Pilipino, mga congressman, kongresista o House of Representative. Basang-basa na yan. Sayang ang pangalan ng bansa natin, sayang ang pangalan ng congressman na ang kongresista natin na tinatawag nating House of Representative. Sayang na sayang. In English nyo lang eh. In English nyo lang ang pangalan na yan. In English nyo pa, pinaganda nyo pa ang term o ng pagsasalita ng House of Representative. Then kung baboyin nyo lang naman ang loob ng House of Representative ay ganun na lang. Nasaan na ba ang uod ng mga puso ninyo? Mantakin nyo, pinadalahan nyo ng imbitasyon ang BP Sara Duterte. Ayon sa kanya, nung binasa niya sa Kongreso, na sinabi niya, ang pag-imbita nyo sa kanya, resource person, hindi witness. Bakit nyo siya pinag-uot o pinanunumpa? Para ano? Para yung pagsumpa niya, pag-uot niya, yun ang gagamitin nyo sa mga pag-atake nyo sa kanya. Hoy, gising. Hindi ganun kabobo ang aming Vice Presidente. Kung inaakala nyong maiisahan nyo yung babaeng yan, nagkakamali po kayo mga congressman. Maniwala kayo at sa hindi, sapagkat ang Vice Presidente ng bansang ito totoong naglilingkod sa aming taong bayan. Kayo hindi namin pwedeng tawagin taong bayan kasi puro kababuyan, puro pangurakot, puro lang paninira, puro lang karumihan ng inyong mga utak ang nakalagay sa inyong mga puso. Congressman pa kayo na naturingan. Kayo ang tagagawa ng batas. Hindi po kayo ang humahatol sa mga batas na pinanggagawa ninyo. Sapagkat may korte po yan. Ang korte, kaya nga kayo tinawag na congressman eh. Kayo ang tagagawa ng batas. Pinapa-approve nyo yan sa presidente at para maging batas. Ngayon sa batas na ginawa ninyo, ang huhusga din pala ay kayo rin. My God, I hate drugs. Hindi baga dapat ang humusga ng batas na pinaggagawa ninyo mga congressman, hindi baga dapat ang korte? Hindi naman po kayo korte dyan sa House of Representative. Bakit kung ituring nyo mga resource person ninyo, sasabihin nyo ng o huhusgahan nyo na kagad? Ganon din ang Senado. Hindi naman din korte ang Senado. Ngunit kung babuyin, kung manghusga ito si Hontiveros, ay daig pa ang hukuman.
naloko na talaga. Mark my word, mga politikong trapo. Lahat ng kalyado ng administrasyon na ito, o lahat ng kalyado o slate candidate ng Marcos Jr. na ito, maniwala kayo sa hindi, 99% walang lulusot dyan. Kung nagawa namin noon sa panahon ni Pinoy na lahat ng kanyang kandidato ay binuhos namin lahat sa inodoro, magagawa rin namin ngayon na kayo ibuhos dun din sa inodoro. Pasalamat yung Hontivirus na yan eh. Yung pasalamat yan si Hontivirus dahil nanahimik nung panahong eleksyon nung 2022. Kaya kung naalala ng dating Pangulong Duterte yan, maniwala kayo, hindi lulusot yan. At kayo naman ng mga congressman, kayo lang inaasahan namin ng mga taong bayan na makakatulong sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng inyong sinasabi nyo nagmamalasakit kayo sa bansa, pilit nyong inuukay, pilit nyong hinuhukay, pilit nyong isinisiksik sa mga kaisipan ninyo ang mga Duterte. Ano bang nagawa ng mga Duterte sa inyo? Iyan ang tanong namin, anong nagawa ng mga Duterte sa inyo kung bakit ang gagalaiti kayo sa mga Duterte? Ano naman kung makabalik sila sa politika? Mawawala ba kayo? O natatakot kayo dahil may ginagawa kayong illegal sa bansa natin? Sapagkat alam ng taong bayan yan, pag Duterte, once na gumawa ka ng illegal sa bansang ito, tiyak, alam mo na kung saan nga pwede ilalagay. Yan ang hirap sa inyo eh. Nagkukunwari kayong nagmamalasakit sa ating bansa. Nagkukunwari kayong kinakampihan yung mga maliliit. Ngunit sa kabila naman pala ng lahat, puro paninira ang ginagawa ninyo. Ipinaggigiitan nyo yung confidential funds na yan para sa ikalawang pangulo ng ating bansa. Ay may mga ebidensya na nga siya eh. Sinumiti ng anya sa kuwa. Ano pa bang hinahanap ninyo? Sinumiti na niya. Kontento ng kuwa sa ebidensya na pinakita ng Vice Presidente. Satisfied na sila. Ano pang gusto ninyo mangyari? Din ngayon magtatanim kayo ng tanim witness. Nandiyan yung Gloria kuha na yan, Mercado na yan. Halatang halata naman ang script. Mantakin nyo mga kababayan, itong si Gloria Mercado na ito, itong dating music daw ng DepEd, yung kira ano lang itong matanda ito, walang galang sa iyo ma'am, senior citizens ka pa naman. Mantakin nyo, nagpakita ng ebidensya, sobre, pwede ba yun? At ang sinasabi pa niya, nagbibigay si BP monthly 50,000 dito sa sobre nito. Ang tanong ma'am o kung mga congressman, tinanong nyo ba sa kanya nasaan yung pera? Tinanong nyo ba kay Gloria Mercado na yon kung nasaan laman na yun na 50,000 monthly, kung nasaan niya binigay? May nagtanong yung naggumawa ng script,